Noon pa man yan, pataanan din na. Pareho ito sila ni Imano. Imano ng Cagayan. May bilat ka na ng... Ganun yung salita yun eh. By the way, talking of PDP, ito na lang, storytelling na lang tayo. Ay, huwag na yung iba. Alam naman ninyo. What is very ironic, a political, hindi naman debacle, but the irony of it all in politics, ito sa Philippines. Putang na, ang PDP nakaproduce ng presidente. Oh, 2H. 2H is ito. Binabaliktad namin nung bata pa kami. 2H. Nakaproduce na tayo ng presidente. Yung iba, wala pa. Nationalista, Boremond affair, wala na yan. Ang PDP na lang. Kaya hindi kayo nagkamali. At saka, ang PDP pa lang, ang nakikita ko na may listahan, nandyan man, it's innate among us. Basic yan, honesty. Lahat yan, ano mo sa kapwa mo tao. Nandahat yan. Ang PDP lang ang may listahan to remind you of what you should do. Yung iba, wala na. Ang nasyonalista, kita mo. Nung nawala yung mga tatay ko, may nila sila yung malalaking nasyonalista, nila Rodriguez noon. Finally, nawala sila sa mapa. I don't know if PDP would suffer the same fate. But what I know is that I think PDP has a more, huwag na nating highfalutin words, has a more, huwag na yung prinsipyo, has a moral stand na kung ano yung tama. But what is, I said, very ironic. Ang PDP was organized and invented, for that matter, nila Pimentel, nila Canoy, nila Cagayan de Oro City, yan, ang PDP. The birth pangs of PDP. Nag-umpisa ng Cagayan de Oro City. Alam mo ba kung sino lang ang PDP ngayon? Maano ka? The birthplace where it was organized, lahat doon. Maraming mga prinsipyo na tao na wala na lang siguro. Alam mo kung sino ang naiwan? Girlie, tumindig ka nga. Tumindig ka lang. Ito siya ang kasama ko sa PDP. Siya na lang. Biro mo, galing doon ang PDP. Siya lang isa babae. Maghanap ka ng dalawang boyfriend para madagdagan. Pero huwag mo akong patayin. Kasi, patayin mo muna pala ako. Kasi pag hindi, mama, matay ka. Si Girlie kasi, huwag na nating pahabain yung istorya. Si Girlie, naging broadcaster ito ng ABS-CBN, Davao. Galing Cagayan, talent ng Cagayan, naghanap ng trabaho sa Davao. Bata pa yan noon, payat pa. Nga, sa awa ng Diyos, mataba ko ngayon. Ako na ang pumapayat.
Oh, kita mo, isa na. And yet, all over the Philippines, I suppose, or at least almost represented lahat regions. Nandito tayo lahat nagkasausaw. Ang PDP, the lone PDP here is Girly. Hindi naman ito natin gaya ng may liberal, nationalista, national man yan. Yun ang ganon rin yung so hindi ko I would not conclude na masama kang politiko kung maglipat-lipat ka. Because ang buhay kasi ng politiko project, ang congressman project. Pag wala kang maibigay na project, yung predecessor mo malapit sa Malacanang kasi nandoon siya sa presidente. Makukumpare. So the next election, magbalik yan doon sa nagpo-produce. But why itong isang tao na ito? Because itong tao na ito ayaw magpalit ng partido kagaya natin, and there are only few of us na kung matalo, okay lang. But sabihin mo, mauna talaga ang prinsipyo ko. Mahirap yan. Sa totoo. Mahirap yan. Yung kakapit ka talaga sa what you stand for. And yung prinsipyo mo na ayaw maglipat-lipat. Ako, safe na ako. Ay, pagyabang ko na kasi dinaanan ko eh. Pati nga yung sekretary ng DILG, no, hinaman ko talaga ng barilan. Yan, sa Apobio. Alam ng taga Davao yan. Pinutang ina ko talaga si Santos. Pergaba lang, patay na yan. Pinutang ina ko talaga sa putang ina mo. Sabi ko, hok ka man kaya, let's check ka. Bubunot ka na ngayon para matapos na ito. Either o ikaw o ako. Para wala na eh. Bisaya pa wala na yung kiduaan. Tapusin na natin ito. Mabutit naman walang gumalaw sa kanila. Kasi kung may isang pulis, mayor eh, nandoon pa si Mayor Tabato. Kung mga dili si Permis Davao Mayor Cotabato si hindi basta isa ring warlord doon kay kung bumunot yung isang pulis doon maraming pati yung security ng DILG mismo. Kung may gumalaw lang ng kamali lang noon ang gumanon, wala na. Babay Rodrigo Duterte. In memoriam. Sana si Girly hindi na mabiyuda. Kasi wala naman. Una man nakamatay. Di, biro lang yan. Biro lang yan. Kasi taga Davao yan. Taga ABS kasi gina tukso namin araw-araw.